Sa bawat hampas ng alon, may kasamang pangarap at sakripisyo. Ito ang kwento ng isang Pilipinong seaman, isang anak ng mahirap na pamilya na nagsimulang mangarap sa isang maliit na baryo at naglayag patungo sa malawak na dagat ng kanyang kapalaran. Marami ang nagsasabi, malaki ang kita ng mga seaman, pero sa likod ng dolyar at pasalubong, nakatago ang kwento ng lungkot, pagod at sakripisyo. Ito ang kwento ni Marco. Sa bawat pag-alis ko, parang isang bahagi ng puso ko ang naiiwan. Pero kailangan kong maglayag para sa kanila. Sa isang liblib na baryo, ipinanganak si Marco de la Cruz. Isang simpleng binata, lumaki sa hirap, ngunit lumaki rin na puno ng pangarap. Sa kabila ng init ng araw at pagod sa bukid, dala niya ang pag-asa na balang araw makakaahon ng kanyang pamilya. Moreno, payat, ngunit may matibay na paninindigan. Bata pa lang tumutulong na siya sa kanyang ama sa bukid at sa kanyang ina sa bahay. Ang bawat butil ng pawis nila naging apoy sa kanyang mga pangarap. Tay, Nay, balang araw makakasakay din ako sa barkong malaki. Ako po ang mag-aahon sa atin. Anak, hindi madali ang buhay. Pero kung pangarap mo yan, susuportahan ka namin hanggat kaya namin. Marco, tandaan mo ha, kahit saan ka mapunta, ang dasal namin lagi mong baon. Sa murang edad, natutong mangarap si Marco. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang isang araw makakasampa siya sa barko. Dahil para kay Marco, ang dagat ay hindi lang alon. Ito ay tulay patungo sa kinabukasan. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro, si Marco ay may kakaibang hilig. Hindi siya kontento sa pagtakbo sa bukid o paglalaro ng tirador. Madalas, may kita siyang nakatanaw sa dagat. Doon, hinahayaan niyang lumipad ang kanyang imahinasyon. Sa bawat barkong dumaraan sa baybayin, iniisip niya kung anong buhay ang naghihintay sa kabilang dulo ng dagat. Para kay Marco, ang bawat alon ay hindi lang hampas ng tubig, kundi paalala na may mas malawak na mundo na naghihintay sa kanya. Balang araw, sasakay din ako sa barkong yan. Dadalhin ko si nanay at tatay sa ibang bansa at bibilhan ko ng magandang bahay si Ate Ana. Kuya, puro ka pangarap, pero gusto ko yan Kapag naging seaman ka, pasalubungan mo ako ng malaking teddy bear. Anak, libre ang mangarap. Pero tandaan mo, hindi madali ang buhay sa dagat. Malayo sa pamilya. Kung yan ang pangarap mo, pagbutihin mo ang pag-aaral. Doon ka magsisimula. Bata pa lang si Marco. Alam na niya ang gusto niya. Hindi siya sigurado kung paano. Pero alam niyang sa dagat sa dadalhin ng kanyang kapalaran. At doon, nagsimula ang kanyang kwento. Ngunit ang pangarap ay hindi madaling abutin. Sa araw-araw, ramdam ni Marco ang hirap ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama, sunog sa araw, patuloy na nagbubungkal ng lupa. Ang kanyang ina, nagtitinda sa palengke para lang may ulam sila. Minsan, kulang pa. Ernesto, minsan iniisip ko, sapat pa ba to para sa mga bata? Kakayanin natin, Rosa. Kailangan natin para kay Marco at Ana. At bawat sakripisyo ng kanyang mga magulang, naging inspirasyon ni Marco na balang araw, iaahon niya ang kanilang pamilya sa hirap. Dahil sa hirap ng buhay, naging working student si Marco. Naglalako siya ng kakanin, nagtatrabaho sa tindahan, at madalas naglalakad pauwi para makatipid ng pamasahe. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi siya sumuko. Pagod man, gutom man, kailangan kong makapagtapos. Para kay tatay, para kay nanay, para kay ate.
Dito nagsimulang mahubog ang kanyang tibay, ang kanyang disiplina. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanyang pangarap na maging seaman. Hindi pa man siya nakakasampa sa barko, alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Dumating ang araw na pinakaasam ni Marco. Sa wakas, nakapasa siya sa entrance exam ng isang maritime school sa Maynila. Simple lang ang baon niyang pera at gamit. Ngunit dala niya ang pinakamalaking puhunan, ang kanyang pangarap. Ito na, simula na ng pag-abot ko sa dagat. Kailangan kong kayanin. Marco, mag-iingat ka sa Maynila. Hindi madali ang buhay doon, pero lagi kang magdasal. Anak, tandaan mo, huwag mong sayangin ang sakripisyo natin. Hindi naging madali ang buhay sa Maynila. Nakikitira siya sa maliit na boarding house, minsan ay instant noodles lang ang pagkain. Ngunit araw-araw, sinusulit niya ang bawat lecture, bawat training, bawat oras ng pag-aaral. Kaya mo to, Marco. Hindi pwedeng masayang ang sakripisyo ni na tatay at nanay. Pare, instant noodles na naman. Gusto mo, hati tayo sa sardinas? Sa gitna ng hirap, natuto siyang maging matatag. Natuto siyang makibagay, tumawa at kumapit sa pangarap. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, ramdam ni Marco ang pangungulila. Malayo siya sa kanyang pamilya at madalas taning mga liham lang ang kanyang karamay. Anak, kamusta ka na dyan? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Lagi kaming nagdarasan para sa'yo. Miss na miss ko kayo. Kunting tiis na lang, makakasama ko rin kayo. Sa wakas, matapos ang ilang taong pagsusumikap, natapos ni Marco ang kanyang maritime course. Hindi marangya ang seremonya, pero para sa kanyang pamilya, ito ay isang tagumpay. Kuya, ang gwapo mo sa uniform. Sima na talaga ang dating mo. Anak, salamat at hindi ka sumuko. Ito na ang unang hakbang, Marco. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Ngunit matapos ang selebrasyon, dumating ang mas mabigat na hamon. Ang paghahanap ng trabaho. Araw-araw, dala ni Marco ang kanyang resume sa iba't ibang agency. Ngunit kadalasan, iisa lang ang sagot. Pasensya na, puno na kami. I'm sorry, wala pa kaming bakanting posisyon para sa'yo. Try again next month. Ilang beses pa kaya akong madidismaya bago makasampa. Sa bawat rejection, mas lalong tumitibay ang loob ni Marco dahil alam niyang hindi lang ito laban para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo, alam niyang darating din ang araw na tatawagin siya ng dagat. Buwan ang lumipas at tila walang dumarating na pagkakataon. Araw-araw, nasa pila si Marco, dala ang parehong resume. At araw-araw, paulit-ulit na tinatanggihan. Sorry, wala pa rin bakante. Mag-iwan ka na lang ng contact number. Salamat po. Babalik na lang ulit ako. Ang dating sigla, unti-unting napapalitan ng pangamba. Ngulit kahit ilang beses siyang mabigo, hindi siya sumuko. Dahil kailangang mabuhay sa Maynila, napilitang maghanap ng ibang trabaho si Marco. Pumasok siya bilang waiter sa isang maliit na karinderya. Marco, kahit pansamantala lang to, malaki ang maitutulong mo sa pamilya mo. Opo, pero hindi ko pa rin bibitapan ng pangarap ko. Kahit pawisan at pagod sa paglilingkod sa mga mesa, bit-bit pa rin niya sa isip ang mga malalaking barko at dagat na matagal na niyang inaasam. Hanggang isang araw, habang abala sa trabaho, dumating ang tawag na matagal niyang hinihintay. Good afternoon, Mr. De La Cruz. May bakanteng posisyon para sa cadet training. Maari ka bang pumunta bukas? Opo. Opo, sir. Maraming salamat po. Pupunta po ako agad. Parang nawala ang lahat ng pagod at sakit ng loob. Sa wakas, dumating din ang pagkakataon. Bago tuluyang sumampa, umuwi muna si Marco sa kanilang baryo. Doon, huling-huli ang emosyon.
Luha ng saya, luha ng pangungulila. Anak, ngayon pa lang miss na kita. Alalahanin mo Marco, hindi ka nag-ihisa. Ang dasal namin ay palaging nasayo. Kuya, pasalubong ko pero higit sa lahat, ingat ka palagi. Pangako, gagawin ko ang lahat para makabalik ako sa inyo ng may dangal. Dumating ang araw ng kanyang unang sakay. Habang nakatingala sa napakalaking barko, naramdaman ni Marco ang bigat at saya ng kanyang pangarap na nagkatotoo. Ito na, simula na ng tunay na laban. Welcome aboard! Simula ngayon, bahagi ka na ng tripulante. Sa bawat hakbang niya sa barko, alam niyang hindi lang siya basta't umaalis. Siya ay naglalayag para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kinabukasan, para sa kanyang pangarap. At sa paglayag ng barko, nagsimula rin ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa unang araw niya sa barko, para siyang pumasok sa ibang mundo. Malalaking makina, mahahabang pasilyo, at mga taong galing sa iba't ibang bansa. Cadet de la Cruz, sundin mo ang bawat utos. Dito, disiplina ang unang batas. Opo sir, gagawin ko ang lahat. Agad niyang naramdaman na hindi biro ang buhay sa dagat. Wala na siya sa paaralan. Totoong laban na ito. Unang gabi pa lang, ramdam na agad ni Marco ang bigat ng trabaho. Magdamag ang duty, mabigat na gawain, at walang tigil na utos. Habang nakahiga siya sa makitid na kama, halos hindi niya maramdaman ang katawan niya sa sobrang pagod. Ngunit bago siya pumikit, inalala niya ang mukha ng kanyang pamilya. Para sa inyo to, nanay, tatay. Narason, lumipas ang mga linggo, unti-unti niyang nararamdaman ang matinding pangungulila. Walang signal, walang tawag. Tanging dagat lang ang nakapaligid. Kung nasa bahay ako ngayon, siguro sabay-sabay kaming kumakain. Minsan, sa deck ng barko, tinititigan niya ang buwan. Iniisip na baka iyon din ang tinitingnan ng kanyang pamilya. Isang araw, dahil sa labis na pagod, nagkamali si Marco sa isang utos. Agad siyang pinatawag ng kapitan. Kadet, sa barko, ang pagkakamali ay hindi pwedeng palampasin. Kung buhay ang nakataya, dapat palaging tama. Pasensya na po, kapitan. Hindi na mauulit. Natuto na po ako. Sa halip na mawalan ng loob, ginawa niya itong aral. Doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng disiplina. Mula sa bawat hirap, mula sa bawat luha, unti-unting nabubuo ang mas matatag na pusong marino sa loob ni Marco. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko. Para sa pamilya, para sa pangarap. At sa paglalakbay ng kanyang unang kontrata, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang lakas ng loob na bumangon sa bawat hamon. At sa bawat alon na kanyang nilampasan, mas lalo siyang humahanda para sa mga darating na laban. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong tumitindi ang pangungulila ni Marco. Minsan, kahit simpleng tawanan ng pamilya ang naririnig niya sa isip, sapat na para maluha siya. Kung andito lang ako, sana nakakapaglaro pa ako kasama si Ana. Sana natitikman ko ulit luto ni nanay. Sa bawat alon, may dalang lungkot. Ngunit sa bawat bituin sa kalangitan, may pag-asa rin siyang nakikita. Hanggang isang araw, natanggap ni Marco ang isang sulat mula sa kanyang pamilya. Sulat na nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Anak, huwag kang mag-alala. Lahat kami ay proud sa'yo. Huwag kang susuko dahil ang dasal namin ay laging kasama mo. Salamat po. Ito ang pinakamatibay na sandata ho. Sa simpleng liham, muling nabuhay ang kanyang lakas ng loob. Muling sumiklab ang apoy ng kanyang pangarap. Dumating ang araw ng kanyang unang sahod. Sa wakas, bunga ng lahat ng pagod at pawis ay naramdaman niya. Ito na! Unang hakbang para sa bahay natin! Hindi niya inisip ang sarili.
Agad niyang ipinadala ang halos lahat ng pera sa kanyang pamilya upang mabayaran ang utang at makapagsimula ng ipon. Anak, salamat. Ngayon pa lang, natutupad na ang mga pangarap mo para sa atin. Lumipas ang kontrata at natapos ang unang yugto ng kanyang buhay bilang marino. Hindi man madali, dala niya ang mga aral, sakripisyo, disiplina at pagmamahal. Ito ang simula ng paglalakbay ng isang seaman. Abangan ang Season 2. Mas malalaking hamon, mas malalaking pangarap. Pagkatapos ng ilang buwang pakikipagsapalaran sa dagat, muling bumalik si Marco sa kanilang probinsya. Sa unang pagkakataon, nakita niyang muling nakangiti ang kanyang pamilya dahil sa mga sakripisyong kanyang ginawa. Ana, Kuya! Nandito na si Kuya Marco! Aling Rosa, naiiyak, mahigpit ang yakap. Salamat sa Diyos, ligtas kang nakabalik anak. Marco, hawak ang envelope na may pera. Ma, pa, ito ho, para unahin natin ang pag-aayos ng bahay. At si Ana, magsisimula ka na sa bagong eskwela. Ang unang balik ay puno ng luha, ngiti at pangako. Pero kasabay nito ang mas mabigat na responsibilidad. Sa bawat halakhak ng pamilya, ramdam ni Marco ang bigat ng inaasahan. Siya na ngayon ang haligi ng tahanan. Sa hapagkainan, anak, hindi ka na bata. Ikaw na ang umaalalay sa atin. Pero tandaan mo, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Oo pa, pero minsan natatakot din ako. Baka hindi ko kayanin. Huwag kang matakot anak. Nasa likod mo kami, palagi. Ngunit sa bawat pagsusumikap, may kasabay na tukso. Isang kakilala ang lumapit kay Marco. Nag-aalok ng mabilis na kita. Pare, may racket ako. Isang biyahe lang. Doble agad ang kikitain mo kaysa sa barko. Walang tanong-tanong. Pero, illegal yan, Joel. Ayokong masira lahat ng pinaghirapan ko. Isipin mo na lang, ilang buwan sa barko, kikitain mo sa isang linggo. Sa puso ni Marco, pinili niyang manatili sa tamang daan. Dahil ang tagumpay na dinadaan sa mali, kailanman ay hindi magtatagal. Habang nagdadalawang isip siya kung ano ang susunod na hakbang, dumating ang isang tawag mula sa agency. Mas malaki, mas mabigat, at mas malayong kontrata. Sa opisina ng agency, phone call. Mr. Marco Santos, may opening sa isang mas malaking barko. Mas mataas ang sahod, pero mas mahigpit ang training. Marco, kailan po ang alis? Recruiter, isang buwan nyo lang ngayon. Handa ka ba? Marco, malalim na hininga. Oo, handa na ako. Mas mahirap ang ikalawang paalis kaysa sa una dahil alam na ni Marco gaano kabigat ang lungkot at pangungulila na naghihintay. Sa terminal, hawak kamay ng pamilya. Ana, Kuya, promise, hindi ako susuko sa takaaral. Marco, ngiting pilit. At ako, hindi susuko sa pangarap natin. Aling Rosa, anak, kahit saan ka makarating, huwag mong kalimutang may pamilya kang naghihintay. At muli, umalis si Marco dala ang mas malalaking pangarap at mas matitinding hamon na haharapin sa dagat. Mas malaki, mas matatag, mas nakakatakot. Ito ang unang impresyon ni Marco sa bagong barkong kanyang sasampahan. Hindi na ito tulad ng una niyang kontrata. Ito'y higit na hamon. Sa pantalan. Pare, dito ka na assigned. Grabe, international cargo ship to. Ibang level. Oo, ibang laban na naman. Sa bawat barko, may panibagong pamilyang nabubuo. At sa barkong ito, nakatagpo si Marco ng mga bagong kaibigan. Sa gitna ng pagod at hirap, ang mga bagong kaibigan ang nagsisilbing lakas sa bawat araw. Ngunit sa mas malaking barko, mas mabigat ang trabaho at mas mahigpit ang kapitan. De la Cruz,
Make sure this is spotless. No excuses. Ay, Captain. Walang puwang para sa reklamo. Disiplina, tibay ng katawan, at lakas ng loob ang puhunan. Habang lumilipas ang mga araw sa dagat, mas lalong binibigat ang lungkot. Mas mahaba, mas malayo, mas mahirap. Marco, Ma, Ana, miss na miss ko na kayo. Hindi madaling labanan ng lungkot, ngunit ang alaala ng pamilya ang nagiging liwanag sa kanyang dilim. Isang tawag mula sa pamilya ang bumuhay muli sa kanyang pag-asa. Isang simpleng boses ang nagpapaalala kung bakit siya lumalaban. Sa satellite phone. Kuya, ang saya ko. Naka-enroll na ako sa kolehiyo. Pangarap ko na maging teacher at dahil sa'yo, malapit na itong matupad. Hana, ipapangako ko. Kahit gaano kahirap, katapusin mo ang pag-aaral mo. Oo, kuya. Para sa atin ito. At muli, tumibay ang kanyang puso. Sapagkat sa bawat sakripisyo, may bunga. At sa bawat luha, may kapalit na pag-asa. Hindi lang trabaho ang hamon sa barko. May tukso rin, alak, bisyo, at maling gawain. Sa gabi ng pahinga, niyaya si Marco ng mga kasamahan. Marco, inom ka na. Mas masarap kumayod bukas kung lasing ngayon. Marco, nakangiti, umiwas. Salamat, pero pas muna. Ayokong sirain ang focus ko. Juan, sumingit. Tama si Marco, guys. Hindi lahat ng oras para sa bisyo. Sa dagat, isang maling hakbang lang, buhay ang kapalit. Kaya pinili ni Marco ang disiplina kesa tukso. Habang kalmadong naglalayag ang barko, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Papalapit ang isang malakas na bagyo. Sa deck, malakas ang ulan. Crew nagmamadaling nag-aayos ng kargamento. Kapitan sigaw, "Secure all cargo! Everyone to your stations!" Marco, hawak ang lubid, lumalaban sa hangin. "Diyos ko! Tulungan niyo kami!" Habang humahampas ang malalaking alon, kumakabog ang puso ni Marco. Ang tanong, makakauwi pa ba siya? Sa loob ng kabina, lumilindol ang paligid. Juan, takot na takot. "Pare, baka hindi na tayo makaligtas." Marco, hawak ang rosaryo, nanginginig ang kamay. "Huwag kang mawalan ng pag-asa. May pamilya tayong naghihintay." Sa gitna ng dilim, ang panalangin lamang ang kanilang sandalan. Lumipas ang magdamag at unti-unting humupa ang bagyo. Ligtas silang nakaligtas, ngunit ang barko'y sugatan. "Kapitan, we survived, but this ship needs major repair." Marco, napaupo, hingal na hingal. "Salamat, salamat sa Diyos." Hindi lahat ng laban ay kayang kontrolin. At sa dagat, laging may kapalit ang kaligtasan. Ang sakuna ay nag-iiwan ng takot, pero higit sa lahat, lakas. Sa bawat dagok, natututo si Marco. Sa deck, nakatingin sa abot tanaw, may hawak na litrato ng pamilya. Marco bulong, "Kung nalampasan ko ito, mas lalo kong kayang lumaban." Juan nakangiti, tumabi. "Pare, buhay tayo!" At habang buhay, may pag-asa. At sa gitna ng dagat na tila walang katapusan, natutunan ni Marco na ang lakas ay hindi lang sa bisig, kundi sa tibay ng puso. Habang nasa malayong dagat, isang tawag ang sumalubong kay Marco. Isang balitang magpapabigat sa kanyang puso. Sa satellite phone, halatang kabado si Marco. "Nanay malungkot, Marco, nagkasakit ang tatay mo. Kailangan namin ng pera para sa gamutan." Marco, napayuko, nanginginig ang kamay. "Nay, pasensya na. Hindi pa sweldo. Pero gagawa ako ng paraan." Narrator.
Walang mas mabigat sa puso ng isang anak, kundi ang malamang nagdurusa ang kanyang pamilya at siya'y malayo, walang magawa. Para makatulong agad, nagboluntaryo si Marco na mag-overtime sa barko. Kahit pagod at kulong sa pahinga, pinili niyang kumayod. Sa engine room, hating gabi, Marco pawis na pawis habang nag-aayos ng makina. Engineer, Marco, hindi mo kailangang gawin lahat. Magpahinga ka. Marco, diretsong sagot. Kailangan ko ito, sir, para sa pamilya. Ang katawan ay napapagod pero ang pusong may dahilan, lalaban hanggang dulo. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, may kasamang nag-alok ng madaling pera. Scene sa gilid ng barko, tahimik na usapan. Crew 2, pabulun. Marco, may extra sideline dito. Kunting palusot lang sa cargo. Malaking kita. Marco, nakakunot noo, galit. Hindi ako papasok sa ganyang kalokohan. Buhay ko ang kapalit niyan, pati pamilya ko. Alok ng pera o dangal ng pangalan, mas pinili ni Marco ang tama kahit mahirap. Sa sobrang bigat ng dinadala, minsan tahimik na lang siyang umiiyak. Sa gabing madilim, siya'y nag-iisa. Sa cabin, Marco nakatalikod, tahimik na umiiyak habang pinupunasan ang larawan ng pamilya. Marco mahina. Sana nandyan ako para sa inyo. Ngulit sa bawat patak ng luha, mas tumitibay ang kanyang desisyon. Hindi siya susuko. Isang liham mula sa kanyang kapatid ang bumuhay muli sa kanyang pag-asa. Kuya, huwag kang mag-alala. Nag-aaral ako ng mabuti. Lahat ng sakripisyo mo, hindi masasayang. Mahal na mahal ka namin. Sa gitna ng dagat, sa gitna ng hirap, isang simpleng salita mula sa pamilya ang nagsilbing gasolina ng kanyang kaluluwa. At muli, siya'y lumaban. Lumipas ang buwan ng sakripisyo. Malapit nang matapos ang kontrata ni Marco. Ngunit kasabay ng saya ng pag-uuwi, may kaba rin. Magiging sapat ba ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Ngunit bago pa makauwi, dumating ang huling pagsubok. Isang biglaang aksidente sa engine room. Engineer, fire in the engine room. Everyone, act fast. Marco, Juan, dalin mo ang extinguisher. Ako na dito. Juan, pare, delikado yan. Marco, kailangan kong gawin yan. Sa huling pagkakataon, ipinakita ni Marco ang tapang at dedikasyon, hindi lang para sa trabaho, kundi para sa lahat ng kasama niyang umaasa. Sa wakas, natapos ang kontrata. Sa pantalan, naghihintay ang kanyang pamilya, ang tunay na dahilan ng lahat ng sakripisyo. Sa port, Marco bumaba ng barko, sinalubong ng nanay at kapatid. Nanay, luhaan, mahigpit ang yakap. Anak, salamat at nakauwi ka ng ligtas. Marco, nakayakap pabalik. Nay, para sa inyo lahat ng ito. Ana, Kuya, proud na proud kami sa iyo. Ang unang yakap, sapat para mapawi ang lahat ng pagod at luha. Natapos ang unang malupit na yugto ng buhay ni Marco. Ngunit, hindi rito nagtatapos ang laban. Mas malalaking hamon ang naghihintay at mas malalaking pangarap ang nais niyang abutin. Hindi lang ito simula ng mas magandang buhay para sa atin, kundi ng mas matayog na pangarap. Nanay, anak, ano man ang desisyon mo, nasa likod mo kami. Dahil sa bawat sakripisyo ng isang seaman, may pamilya, may kinabukasan, at may pangarap na patuloy na nabubuo. Matapos ang mahaba at mabigat na kontrata, muling nagbalik sa kanyang bayan si Marco. Sa unang pagkakataon, muli niyang nasilayan ang mga tanawin ng kanilang probinsya, ang bundok, ang palayan, at higit sa lahat, ang ngiti ng kanyang pamilya. Nanay, Marco, anak ko, salamat at ligtas kang nakabalik. Ma, namiss ko po kayo. Ito na po ako, ligtas at buo. Ana, ang laki na ng ipinagbago mo.
Para kang ibang tao na. Mas malakas, mas matatag. Hindi lamang pamilya ang naghintay kay Marco, kundi pati mga kamag-anak at kabarkada. Para sa kanila, isa siyang bayani, ang taong nakapaglayag sa dagat para sa kinabukasan. Astig ka na ngayon pre, seaman na, siguradong dami mo ng pera. Oo nga, baka makalimutan mo na kami niyan. Walang nagbabago, ako pa rin to, simpleng tao na nangarap. Ngunit sa bawat balikbayan, laging may kasamang tukso, ang tukso ng gastos. Maraming lumapit kay Marco, humihingi ng tulong at umaasang may sobra siyang pera. Tiyuhin, baka naman pwedeng makahiram muna. May emergency kasi eh. Pinsan, Kuya Marco, bili mo naman ako ng cellphone. Para naman proud ako sa school. Marco nag-iisip. Kung lahat pagbibigyan ko, paano pa ang para sa pamilya natin? Sa gitna ng kasiyahan at tukso, isang mas seryosong tanong ang hinarap ng pamilya ni Marco. Dapat pa ba siyang magpatuloy bilang seaman o humanap na ng bagong landas? Nanay. Anak, napakalaki na ng isinakripisyo mo. Hanggang kailan ka ba lalayag? Ana. Kuya, minsan naiisip ko, baka may iba pang paraan. Marco. Malalim na buntong hininga. Hindi ko pa alam pero isa lang ang sigurado. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kinabukasan natin. Matapos ang ilang linggong bakasyon, dumating ang oras ng desisyon. Muli siyang tinawag ng dagat at sa kabila ng pangamba, pinili pa rin ni Marco ang pumaraot, dala ang mas matatag na loob. Marco, Ma, Ana, aalis ulit ako. Pero hindi para lang kumita, kundi para mas matuto at mas lumakas. Pangarap natin to. Hindi lang para sa akin. Nanay, may luha pero tanggap. Mag-ingat ka anak. Hihintayin ka namin. Mas malaki, mas matatag, mas nakakatakot. Ito ang unang impresyon ni Marco sa bagong barkong kanyang sasampahan. Hindi na ito tulad ng una niyang kontrata. Ito'y higit na hamon. Sa pantalan. Pare, dito ka na assigned? Grabe, international cargo ship to. Ibang level. Oo, ibang laban na naman. Pagdating sa port, sinalubong si Marco ng tanawin ng isang dambuhalang barko. Mas malaki, mas moderno, at mas nakakatakot kesa sa una niyang sinakyan. Chief mate, matigas ang boses. Welcome aboard. Dito, walang lugar para sa mabagal. Kung hindi ka susunod, lagot ka. Marco, tumango, may kaba. Naiintindihan ko, sir. Gagawin ko ang lahat mong kaya ko. Hindi lang barko ang bago, pati ang mga kasama niya. Iba't ibang lahi, iba't ibang ugali. Ang ilan, mainit ang pakikitungo, pero meron ding mahirap pakisamahan. Indian crew, na nakangiti lang. Hey, brother, welcome to the team. European crew, na sarkastiko. Another Filipino. Let's see if you can handle the work. Marco, mahina pero matatag. Basta trabaho, kaya kong harapin. Dito naranasan ni Marco ang pinakamabigat na trabaho. Halos walang tulog, laging pawisan at bawat araw ay parang walang katapusan. Ang dagat ay tila walang awa at ang katawan niya ay halos bumigay. Boso. Bilisan mo, Marco! Palang oras magmibirsa! Marco. Hinga. Opo, sir, kaya pa. Inner thought, Marco. Panginoon, hanggang kailan ko kakayanin to? Sa bitna ng pagod at panghihina, isang liham mula sa kanyang ina ang dumating. Ang bawat salita parang muling nagbigay ng lakas sa kanyang puso. Anak, huwag mong kalimutan kung para kanino ka nagsusumika. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mahal na mahal ka namin. Ma, kayo ang dahilan kung bakit ako lalaban pa. Kapag malayo ka sa pamilya, madali kang mahulog sa tukso. Sa bawat port na pinupuntahan ng barko, may mga luho at kasiyahan na naghihintay. Crew 1, Marco, sama ka! Bar sa port, babae, alak, lahat na andon. Crew 2,
Spend your money, bro. We only live once. Marco, nag-iisip sandali. Hindi, may ibang mas mahalaga. Ang bawat piso para sa pamilya ko. Sa bawat gabing mag-isa, ang alaala ng pamilya ang tanging kasama ni Marco. Ang simpleng tawag, ang mga ngiti sa video call, iyon lang ang magbibigay buhay sa kanya. Ana sa video call, "Kuya, honor student ako, para sa'yo to." Nanay, "Anak, kumain ka ng maayos. Huwag mong ipagpalit ang kalusugan mo sa trabaho." Marco na napapangiti pero may luha. "Kayong dalawa ang lakas ko. Lahat ng hirap, kaya kong tiisin para sa inyo." Hindi lahat ng kasama niya marunong rumispeto. May mga pagkakataon na ang pagiging Pilipino niya ay nagiging dahilan ng pagmamaliit. European crew. Filipinos are only good for hard work, not brains. Marco. Pinipigilan ng sarili. Respect goes both ways. We all work the same sea. Indian crew. Easy, Marco. Don't let them get to you. Isang gabi, dumating ang unos. Malakas ang alon, malakas ang hangin, at muntik nang malagay sa panganib ang buhay ni Marco. Marco, isecure na lang yung lubid na ron, huli! Hawakan siya! Huwag mong papahawakan! Salamat! Akala ko, katapusan ko na. Matapos ang halos ikapahamak, tumibay ang loob ni Marco. Doon niya napagtanto, hindi lang para kumita siya nandito. Nandito siya para patunayan na kaya niyang lumaban at manindigan. Dagat, subukan mo man akong itulak, hindi ako susuko. Para sa pamilya ko, tatapusin ko ang laban na to. You're strong, brother. You're stronger than you think. Hindi lakas lang ang puhunan dito. Kailangan din ng tibay ng puso. Isang araw, isang tawag ang bumago sa mundo ni Marco. Balitang hindi niya inaasahan. Ana, sa tawag, umiyak. "Kuya, si nanay, nasa ospital. Bigla siyang inatake." Marco, nanginginig ang kamay habang hawak ang telepono. "Ano? Paano? Wala akong magawa dito. Diyos ko." Gusto niyang umuwi, pero paano? Nasa gitna sila ng dagat, libu-libong kilometro ang layo. Doon niya naranasan ang isa sa pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Marco, nag-iisa, umiiyak. "Kung uuwi ako ngayon, mawawala ang kita. Pero kung mananatili, baka hindi ko na siya abutan." Inner voice. Para sa pamilya, kailangan kong tumibay. Pero bilang anak, ang sakit. Sa gitna ng bigat ng kanyang nararamdaman, isang kasama ang nagbigay ng lakas. Indian crew. "Marco, I know it's hard. I lost my father at sea. I wasn't there too. But your mother would want you to finish strong." Marco, napapikit, huminga ng malalim. "Salamat, brother. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang mga salita mo." Habang bumibigat ang iniisip niya, lalo rin bumigat ang trabaho. Doble ang pressure. Doble ang responsibilidad. Isang maliit na pagpakamali, buhay ng lahat ang nakataya. "Marco, isecure mo ang containers. Dumadating na ang bagyo. Bilisan mo." Marco, habang pinipilit maging matatag. "Ay sir, kaya ko to." Inner voice. Para kay nanay. Para sa kanila. Hindi ako pwedeng bumigay. Matapos ang lahat ng unos, pisikal at emosyonal, tumayo si Marco at pinangako sa sarili na mas lalo pa siyang titibay. "Diyos ko, kung hindi ko man siya agad mayakap, tulungan mo akong magtagumpay. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. You'll make it, brother. One day, you'll see your dreams fulfilled." Oo, at sisiguraduhin kong hindi masasayang lahat ng sakripisyo. Pagkatapos ng ilang linggong halos hindi siya mapakali, dumating ang balitang nagbigay ng ginhawa sa pusong ni Marco. Ana, sa tawag, masaya. "Kuya, nakalabas na si nanay sa ospital. Kailangan pa niyang magpahinga pero stable na siya." Marco, napaluha habang nakangiti. "Salamat Lord, salamat." Sa barko, hindi lingid sa mata ng mga opisyal ang sipag at dedikasyon ni Marco.
Isang araw, tinawag siya ng chief mate. Marco, I've seen your hard work. You have leadership. Keep it up and one day, you'll be an officer. Nagulat, nakayuko bilang paggalang. Sir, salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit hindi natatapos ang laban ng isang seaman. Muli na namang dumating ang bagyo, pero sa pagkakataong ito, iba na ang Marco na humarap dito. Marco, tulungan niyo naman kaming magtali ng karga. Huwag kayong matakot. Focus tayo. Sundan niyo ako. Nagbago ka na, brother. Mas malakas ka na. Sa pagtatapos ng kontrata, dala ni Marco ang lahat ng sakit, hirap at tagumpay. Sa pag-uwi, dala niya rin ang mas matatag na pangarap. Dagdag na lakas, dagdag na tibay. Ang laban ko hindi pa dito nagtatapos. Kuya, uuwi ka na. Excited na si nanay. Oo, uuwi ako. Pero sa pagbabalik, mas matatag, mas handa at mas determinado. Matagal nang hinintay ng pamilya ang araw na ito. Sa wakas, matapos ang ilang taon sa malalayong dagat, si Marco, pauwi na. Parang kahapon lang, nagpaalam ako sa kanila. Ngayon, makakabalik din. Anak, salamat sa Diyos! Ligtas kang nakauwi! Ang buong baryo tila pista sa tuwa. Sa pagbabalik ni Marco, dama ang saya at pagmamalaki ng komunidad. Ay, iba ka na ngayon, Marco. Galing abroad, seaman na tunay. Salamat po, pero pareho pa rin ako. Anak pa rin ng probinsya. Hindi kayamanan ang tunay na dala ni Marco, kundi mga alaala at munting regalo mula sa kanyang pawis at sakripisyo. Bunso. Kuya, may laruan ako. Ang ganda! Nanay. Hindi man sobra-sobra, sapat na. Ang mahalaga, buo tayong muli. At sa mga gabi ng kwentuhan, hindi maiiwasan. Ang tanong ng mga kaibigan, ano ba talaga ang buhay sa dagat? Kaibigang Juan, Marco, siguro sobrang dami mong pera sa barko, ano? Marco, seryosong tono. Hindi ganun kadali. Oo, may pera, pero bawat sentimo, kapalit ay pagod, gutom, at lungkot. Ngunit kahit puno ng tuwa at yakap ang kanyang pagbabalik, may bakas ng pangungulila sa puso ni Marco, sapagkat ang tunay na laban nagsisimula pa lang. Hanggang kailan ba ako lalayo? Kailan darating ang araw na hindi ko na kailangang iwan ang pamilya ko? Mula sa probinsya hanggang dagat at pabalik, ang kwento ni Marco ay may panibagong yugto na haharapin. Unang linggo pa lang ng kanyang pag-uwi, dama na agad ni Marco ang bigat ng realidad. Ang perang inuwi, mabilis ding naglalaho. Nanay, kailangan natin ng bagong ref. Masisira na yung luma. Kuya, baka pwede mong bilhan ako ng bagong cellphone para sa school. Sige, pero dahan-dahan lang tayo. Hindi naman agad nauubos ang pera, di ba? Ngunit para sa iba, ang tingin kay Marco ay walang katapusang yaman. At sa bawat ngiti nila, may kasamang inaasahan. Kamag-anak. Marco, baka pwede mong tulungan yung anak ko pang tuition lang. Malaki na naman ang sahod mo, di ba? Marco, nagpipigil. Oo, pero hindi ganun kadali. Marami rin akong inaasikaso dito sa bahay. Sa likod ng mga pasasalamat, ramdam ni Marco ang pressure at panghuhusga. At sa piling ng mga kaibigan, may tukso ring kasabay ng tawanan at alak. Marco, halika na! Mag-enjoy ka naman. Ikaw ang manlilibre. Saka, kailan ka pa ulit makakahuwi? Dapat sulitin mo na. Gusto ko rin, pero hindi pwedeng ubusin ng ipon sa isang gabi. Hanggang sa mismong pamilya, nagkaroon ng di pagkakaunawaan dahil sa perang unti-unting nababawasan at sa pangarap na tila lumalabo. Ama, hindi pang matagalan ang trabaho mo. Dapat alam mo kung saan mapupunta ang pera. Alam ko, Tay, pero ako lang ang kumikilos. Hindi madali ang lahat ng ito. Nanay, tama na kayo. Hindi pera ang dapat maging dahilan ng away. At sa mga gabing tahimik,
Mag-isa si Marco sa kanyang mga iniisip. Ang bawat hininga mabigat, sapagkat nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng pamilya. Ako ang panganay, ako ang seaman, ako ang dapat magdala ng lahat. Pero hanggang kailan? Hanggang saan? Ang tagumpay ay may kaakibat na bigat, at ang bigat na iyon unti-unting lumulubog sa balikat ni Marco. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa tabing dagat lang natagpuan ni Marco ang katahimikan. Dito niya ibinubuhos ang bigat ng kanyang dibdib. Dagat, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Paulit-ulit ang laban, pero kailan kaya ako makakalaya? Isang gabi, nilapitan siya ng kanyang kapatid. At sa inosenteng tanong nito, tila muling nagising ang kanyang puso. Kuya, pwede ba ako maging seaman din tulad mo? Pwede, pero sana hindi mo nadanasin ang hirap na naranasan ko. Basta, gusto kong maging kasing tapang mo, kuya. Muling nakatagpo si Marco ng kaibigan mula pagkabata. Ngunit ang kwento nito, naging salamin ng ibang landas na maaari sanang tahakin. Marco, nag-umpisa ako ng maliit na negosyo dito. Hindi kalakihan, pero hindi ko na kailangang umalis. Negosyo? Pero paano kung malugi? Lahat may risk. Pero at least, kasama ko ang pamilya ko araw-araw. Sa mga salitang iyon, nagsimulang mabuo ang bagong ideya sa isip ni Marco. At sa gitna ng lahat, muling umusbong ang isang damdamin na matagal nang nakatago. Marco, hanggang kailan ka aalis at babalik? Hindi ba pwedeng manatili ka na lang dito? Mila, alam mong ginagawa ko to para sa kinabukasan natin. Pero minsan, iniisip ko rin, baka tama ka. Sa mga matang puno ng pangungulila, nakita ni Marco ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Mula sa mga tanong, kwento at pag-ibig, unti-unting nabuo sa isip ni Marco ang panibagong pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mahal niya. Hindi habang buhay sa dagat. Darating ang panahon, ako naman ang magtatayo ng sarili kong kinabukasan dito. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, ipinanganak ang isang pangarap na mas matibay kaysa alon ng dagat. Dumating muli ang araw ng kanyang pag-alis. Sa bawat yakap at halik ng pamilya, dama ang bigat ng pangungulila. Mag-iingat ka, anak. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. O nay, kakayanin ko ulit para sa ating lahat. At sa bawat paglayo ng bus, unti-unting lumalayo rin si Marco sa katahimikan ng kanyang probinsya. Pagbalik sa barko, sinalubong agad si Marco ng dati at bagong hamon. Ang hirap ng trabaho, ang init ng makina, at ang pagod wawalang humpay. Marco, tulungan mo kami dito, kailangan nating tapusin ito agad. Sige, kapit lang, kakayanin natin to. Muling bumalik ang pakiramdam na para siyang nakakulong sa dagat. Isang gabi, nakatanggap si Marco ng liham mula sa kanyang kapatid. At sa bawat salita, muling bumigat ang kanyang puso. Bunso, nagbabasa ng sulat. Kuya, sana makauwi ka agad. Miss ka na namin. Pero hindi ka mag-aalala. Nag-aaral ako ng mabuti para hindi ka na mahirapan sa susunod. Marco bumubulong sa sarili. Salamat, bunso. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Ngunit hindi lang trabaho ang kalaban nila. Sa gitna ng karagatan, dumating ang isang matinding bagyo. Ang alon, parang halimaw na gustong lamunin ng barko. Marco, higpitan ng lubid. Hindi tayo pwedeng magkamali ngayon. Marco, huwag kayong bibitaw. Tulong-tulong tayo. Kakayanin natin to. At sa dilim ng gabi, sa gitna ng unos, lumabas ang tunay na tapang ni Marco. Matapos ang ilang oras na pakikipaglaban, tumigil din ang bagyo. Basang-basa at pagod, napaupo si Marco sa gilid ng barko.
nakatingin sa mga bituin. Kung kaya kong harapin ang dagat, kaya ko ring harapin ang buhay sa lupa. Hindi ako susuko. At sa gabing iyon, mas tumatag ang kanyang pangarap. Mas malakas kaysa alon, mas maliwanag kaysa butuin. Sa katahimikan matapos ang unos, napagtanto ni Marco ang tunay na halaga ng bawat pag-uwi. Hindi lang pera ang dapat niyang inuuwi, kundi oras at pagmamahal. Hindi sapat ang sakripisyo kung kapalit nito, nawawala ako sa piling nila. Kailangan kong baguling ang takbo ng buhay ko. Sa barko, nakatagpo si Marco ng kapwa marino na may parehong pangarap, ang makalaya sa paulit-ulit na siklo ng dagat. Kasamahan, Marco, iniisip ko, hanggang kailan tayo ganito? Wala bang ibang daan? Marco, meron. Kailangan lang tayong matutong mag-ipon, magplano at magsimula. Hindi habang buhay dito. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang maliit na apoy ng pag-asa. Dumating muli ang araw ng pagbabalik, ngunit ngayong pagkakataon, hindi lang pagod at pera ang dala ni Marco, kundi panibagong pananaw sa buhay. Nay, salamat at ligtas ka. Pero parang iba ka ngayon, mas matatag. Nay, nagdesisyon na ako. Hindi habang buhay sa dagat. Sa susunod, magtatayo ako ng para sa atin dito. Marco, iyon lang ang hinihintay kong marinig mula sa iyo. Sa ilalim ng mga bituin sa kanilang probinsya, tumayo si Marco kasama ang kanyang pamilya. At sa kanyang puso, itinanim ang panata na hindi na lamang siya magiging biktima ng alon, kundi magiging tagapaglikha ng sariling landas. Ito na ang huling beses na aanis ako ng walang malinaw na plano. Ngayon, sisimulan ko na ang pangarap na para sa atin, dito mismo. At doon nagtatapos ang yugto ng sakripisyo. At nagsisimula ang yugto ng pagtatayo ng pangarap. Ang kanyang laban, mas malaki pa kaysa dagat, pero mas matibay na ang kanyang puso. Matapos ang mahabang paglalakbay sa dagat, bumalik si Marco na may baong lakas, panata at pag-asa. Ngulit higit pa sa pera, dala niya ang pangarap na muling makapiling ang pamilya at magtayo ng bagong buhay. Kasama si Mila, sinimulan nilang pagtibayin ang maliit na negosyo. Mula sa munting negosyo, unti-unti itong lumago. Sa bawat hakbang, natutunan nilang ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kasiyahang dala ng pagkakaisa. At sa paglipas ng panahon, ang dating simpleng pangarap ay naging matagumpay na negosyo. Hindi na lamang si Marco ang seaman na naglalayag sa alon ng dagat. Siya na ngayon ang kapitan ng kanilang bagong paglalakbay bilang pamilya. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, natagpuan ni Marco ang tunay na kayamanan, ang pangarap na nabuo, ang pamilya na kasama, at ang panata sa hinaharap na hindi na kailanman bibitawan. At para sa lahat ng sumusubaybay, lalo na sa ating mga marino, tandaan, ang sakripisyo mo ngayon ay binhi ng bukas na tagumpay. Huwag matakot mangarap at higit sa lahat, huwag sumuko sa labang ng buhay. Ngunit sa bawat pagtatapos, nagsisimula ang panibagong yugto. Sa bawat tagumpay, may kasunod pang mas malaking hamon. At ito, ang simula ng alon ng tagumpay.